Ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Ang mga DDS talaga medyo may katigasan ng ulo, no? Diyan sa Dahig, pinayagan na sila dyan, pinabayaan na sila ng the Netherlands government, no? Diyan sila mag-rally sa harap ng kulungan ni Digong. Ang problema, nasusobrahan na. Maingay, makukulit, at wala pang permit. Kung inyong matatandaan noon, ang permit nila, parang ano lang yan small group lang na mag-picnic. Yan yung kanilang panawagan dyan, picnic, and then eventually naging rally. So syempre, itong the Netherlands government, naiinis na. Kasi nagiging pasaway na kayo dyan. Ang tahimik ng Dahig sa mga nakapunta na ng Europe. Napakatahimik niyan. Itong mga Pilipino ang nagpagulo. Pasensya na sa mga matatamaan, pero nakakahiya tayo. Mismo ang gobyerno na ng Dahig ang nagbabawal sa mga DDS na magkumpulan kayo dyan sa harap ng ICC. Pinagtabuyan sila dyan. Biruin mo, hihintayin mo pa na dumating sa punto na itataboy ka na. Siyempre masasaktan ka rin kasi Pilipino ka Pero, sa kabilang banda, kung iisipin mo, may kasalanan din yung kababayan natin. Anong ginagawa nyo dyan sa kulungan? Sa labas sa labas. Makatutulong ba yan para palabasin ng ICC si Digong? Di ba hindi naman makatutulong yan? Bakit dyan kayo nagkukumpulan? Na di-distract ninyo yung operasyon ng vicinity ng lugar na yan. Hindi lang yung ICC. Siyempre may community din dyan May mga nagpupunta rin sa park. Sa Europe kasi, binibigyan nila ng importansya yung picnic, yung pagpapark. In fact, sa ibang mga malls, yung mga taga-Europa, ito lang na-experience ko nung nagpunta tayo dyan sa Austria, no? Yung ilang mall dyan, sirado yan tuwing Sabado-Linggo or Linggo lang. Kasi ini-encourage nila yung mga pamilya na mag-picnic. Diba? Banding, family banding. Ang problema, kung ikaw taga dyan sa Dahig, paano ka makakapag-picnic? Puno ng mga taong nagrarally. Diba? Okay lang sana kung isang beses lang Hindi Halos inaraw-araw na ninyo. O syempre, ang the Netherlands government, hindi mo masisisi. O ililipat kayo. O pinapaalis kayo. O pinagbabawalan na kayo magkumpulan dyan sa park sa harap ng ICC. Damit ng Amerikana. Tinawagan na nila. May tawag na sila dyan. Ang tawag na nila, Duterte Park. Wow. Pinangalan na kay Duterte yung park na yan, Duterte Park. Anyway, sige, ito si Harry Roque. Yan, kung napanood nyo na yan, may pa-video si Harry Roque. At syempre, playing hero na naman ito. Makikipag-usap daw siya sa Dahig government para alamin kung bakit hindi na sila pinapag-rally o bakit hindi na sila ina-allow. Sige, sorry for the term, hindi rally. Bakit hindi na sila ina-allow na mag-gather dyan sa Duterte Park na sila sabi nila? Kasi nasa forest. Nakakaawa din itong mga tao na ito, mga OFW, no? Nasa forest na sila ngayon, dyan na sila nagkukumpulan kasi itinaboy nga sila Bawal na kayo dito, o doon kayo, nagpunta sila ng forest. Gagawa pa rin ng paraan. Anyway, sige, pakinggan natin, coming from the horse's mouth, kay Harry Roque mismo. Nakakaawa din naman. Araw po sa inyo, nahuli niyo akong umukuya. Nandito po tayo ngayon sa Duterte Forest. Ito po ang mga kababayan natin na nagtitipon-tipon sa Duterte Forest. Ang Duterte Forest po is about 3 minutes walk lang dun sa Duterte Park. Now, makipag-ugnayan pa po kami sa kapulisan dito sa Dahig dahil hindi ko po maintindihan kung bakit hindi na sila pumapayag sa Duterte Park. Alam ko naman, kung ang Pilipinas ay may Freedom Park, ganyan din sa Netherlands, no? So, titignan po natin kung ano nila. Okay, wait lang. Wait lang, maganda yung sinabi niya. Hindi niya maintindihan. Ito hindi niya maintindihan kung bakit sila pinagbabawalan. Kung sa Pilipinas daw may Freedom Park, ina-assume niya na meron ding Freedom Park dyan sa Dahig. Mr. Harry Roque, ibang-iba ang Pilipinas sa Europa, ibang-iba ang Pilipinas dyan sa Dahig. Meron sila mga policies dyan, in fact, maluwag pa nga sila Ilang buwan kayong pinagbibigyan dyan pero naabuso ninyo. Huwag mong ikumpara, huwag mong i-expect yung ginagawa ninyo dito sa Pilipinas na magagawa nyo pa rin dyan sa Dahig. Magkaiba, magkalayo. So ngayon, si Harry Roque, hindi niya maintindihan. Masakit ang ulo niya siguro. Hindi niya maintindihan. Bakit daw pinagbabawalan sila doon sa Duterte Park? Pinangalanan niyo na yung park. Kawawa naman yung community dyan. Ipinangalan niyo pa kay Duterte. Hindi niya raw maintindihan. Kung matigas ang ulo mo, kahit saang bansa ka magpunta, hindi mo talaga maiintindihan. Kasi ang pinaniniwalaan mo, kami lang ang tama. Ito ang tama kasi nagagawa namin yan sa Pilipinas Sa Pilipinas lang, sa lahat ng bansa na may pinakamaluwag na mura-murahin mo na ang presidente, tawagin mo na ang presidente, hindi ka pa rin nakukulong. Exhibit A, Harry Roque.
Sobrang pambabastos na sa presidente. Nakulong ba siya? Pugante pa rin. I-insist sila freedom of speech. Ang masaklap, may mga sumusuporta pa. Mga Pilipino din, kinukundi na. O tama lang yung ginagawa ni Roque kasi freedom of speech yan. Saan ka nakakita ng ganyan? Sa Pilipinas lang. Kaya yung ugali ninyong pangit, wag nyo nang dalhin dyan sa dahig. Iwanan nyo na dito sa Pilipinas. Dinala nyo pa dyan eh. Buti kung kayo lang nasisira. Ang imahe ng mga Pilipino ang nasisira sa ginagawa ninyo dyan. O syempre, mga security dyan sa dahig. Syempre, pag nag-usap-usap yan, o bakit saan ka na naman galing? Doon, pinaalis ko yung mga Pilipino. Hindi naman sasabihin na pinaalis ko yung grupo ni Harry Roque. Pinaalis ko yung grupo ng mga DDS. Syempre, ang tawag dyan, mga Pilipino. Pinaalis ko yung mga Pilipino, nandoon, nagrarally na naman. Tingnan mo, yung imahe na ginagawa ninyo, pasaway ang mga Pilipino. Yan ang ginagawa ninyo dyan. Buti kung kayo lang. Inadadama yung ibang mga Pilipino, nadadama yung ibang lahi. In short, sinisira ninyo yung imahe ng bansa, imahe ng mga Pilipino sa katigasan ng ulo ninyo. O, iaapila pa ni Roque. Sige, balik tayo. Aapila pa raw siya. Hindi na si Tatay Digong ang presidente at wala ka dyan na kayo ang nasusunod. Sa Duterte Park, alam ko naman, kung ang Pilipinas ay may Freedom Park, ganyan din sa Netherlands, no? So, titignan po natin kung anong dahilan. Bukas siguro, ako'y magdadamit ng Amerikana. Nagkakausapin kong formal ang pulis ng Hague kung baka ano talaga ang nangyari. No? Eh siyempre, hindi malayo ang mga kampo ng mga Joe Macizo ng mga dahilan dito, no? Na nagpapaalis sa amin sa Duterte Park. Pero hindi tayo papayag dahil ang yabang-yabang ng Netherlands na sila ay kapital ng human rights. Tapos, tatapuyan nila kami. Hindi po pwede yan. Bukas talaga kasi kasuhin ko yan. Wow! Pero ngayon po, mabuting balita, ha? Nanisip pa talaga, oo. Nanisip pa. Wala talaga. Ayaw talaga mag-submit ni Harry Roque sa government ng dahig. Kami ang masusunod dito. Ganun talaga siya, no? Iaapila ko yan. At may sinisisi pa siya. May nagpapaka-Joe Macizo na naman daw na kumikilos. O politically motivated na naman. Baka sabihin nyo na naman, si Marcos naman may kasalanan yan. Pinapaalis kayo dyan. Sabi niya, ang term nyo pinagtatabuyan. O, kasalanan na naman ni PBBM yan. Diyos mio, Marimar. O politically motivated na naman yan. May nagpapaka-Joe Macizo daw. Pinapaalis sila dyan. Anong ibig sabihin niya sa nagpapaka-Joe Macizo? Oy! Sir! Hindi mo bansa yan. Umuwi ka dito sa Pilipinas. Gawin mo yung gusto mo para ma-aresto ka na lang. Total, puganti ka naman. Huwag kayo dyan manggulo. Kapag sinabi ng gobyerno ng dahig, bawal kayo dyan. Bawal! Hindi nyo ba naiintindihan yan? Bawal, bawal, bawal. Ilang buwan na kayong pinagbigyan dyan. Now, listen. Listen to the government of The Hague, of the Netherlands. Makinig kayo, hindi nyo bansa yan. And hindi rin naman assurance siya na magrarally kayo dyan, pakakawalan si Digong. Hindi naman ganyan yung batayan eh. May audience impact ba sa kaso ni Digong? Wala. Factor ba yung dami ng tao na nagrarally sa labas para mapalabas si Digong? Wala. O may nagkakapera dyan. Balita ko may nagkakapera dyan mga OFW. Nanghihingi ng donasyon, mga leader daw. Oy, sino yung mga leader na yan? Pinagkakaperahan yung mga OFW. Kawawa na naman ang mga OFW dyan. Naku po. Oy, tigilan nyo na yan. Huwag nyo nang idama yung mga OFW. Marami na naman kayo nabibiktima ng mga OFW. Kawawa. Anyway, sige, shoutout ko na rin ang OFW party list. Yung mga hindi pa nakaboboto, yan, tunay na party list, OFW, number 83. Huwag nyo nang idama yung mga OFW sa kalokohan ninyo. Kasi pag may nangyari na naman dyan, sa katigasan ng ulo, magpumilit kayo dyan sa Duterte Park na sinasabi ninyo, dyan na naman kayo mag-rally, may maaresto dyan, may makulong na naman dyan, sino na naman ang tutulong dyan? Si Harry Roque ba? Hindi tutulong si Roque. Nangyari na sa Qatar yan. Tinulungan ba kayo ni Roque? Hindi kayo tinulungan. Tinulungan ba kayo ni Sarah? Hindi kayo tinulungan. Sinong tumulong sa inyo? Si PBBM pa rin. Nag-utos sa Department of Migrant Workers na tulungan yung mga kababayan nating OFW dyan sa Qatar na nakulong dahil sa rally ninyo. Di ba? Huwag matigas ang ulo. Pag sinabing bawal, bawal. Hindi nyo bansa yan. May sarili silang batas na kailangan mong sundin. Pinagbigyan na kayo eh. Matigas pa rin ang ulo ninyo. Naku naman, oo. Isa pa, may pagkamabait pa si Roque dito ha, pero lumabas na naman ang tunay na ugali nito sa isa niyang video. Kani-kanina lang. Galit na naman siya kay PBBM.
Kung ano na naman pinagsasasabi. Adik ba kayong... Tinan mong, Adik ba kayong... hindi ko alam kung bipolar to o anong sakit ito. Nag-change ng mood. Medyo disente. Maya-maya magiging mag-uuramentado si Roque. Adik ba kayong mag-asawa? Kung adik kayo, magpagamot kayo, alisan niyo yung pwestong yan. Dahil gaya ng mga drivers na merong impluensya pinagbabawal na droga, ikamamatay po ng Pilipino ang kondisyon nyo kung kayo ay adik. Marami naman po pwedeng maglingkod, kaya nga merong Vice President. Hindi ko po kayo binabansagan. Ang sinasabi ko lang, magsalita kayo. At na maging conclusive ang inyong denial, magpa-hair follicle test kayo pareho. At sige. 1. Magsalita kayo. Sabi niya kay Marcos, Marcos, First Lady, magsalita kayo. Sir, tanungin mo si Sara, nagsalita ba siya dyan sa confidential funds? Pinilit mo ba si Sara na magsalita siya at ipaliwanag kung paano winaldas ang confidential funds? Hindi. Tapos ngayon, ang presidente, didiktahan mo. Magsalita ka, PBBM, papatunayan yung mga walang basihan mong akusasyon na ilang beses nang napasinungalingan. Nagpa-drug test na. Si Vic Rodriguez pa ngayon nagpakita ng resulta. Sinasabi ni Vic Rodriguez, ayan negative si PBBM. Hindi ka pa rin kontento doon? Bakit pipilitin mong pumatol si First Lady sa'yo? Pipilitin mong si PBBM patulan ka? Ano ka, hello? Sino ka? Pugante ka. Hindi ka na secretary, hindi ka na presidential spokesperson. You are not even an elected official para sagutin ni PBBM dyan. Diba? Ano ka, hello? O hello? Hello ka. Pipilitin mo magsalita si PBBM, sagutin yung mga aligasyon mo, patunayan mo. Ikaw yung nagbibintang, hindi patunayan mo. Ginawa nyo na. You tried. You did. But you failed. Yung fake na pulburon video ninyo, yan yung proof ninyo eh. Saan? Saan napunta? Na basura. Dahil peke. Ang daming research firm na nagsasabi na peke yung video na yan. Diba? Kaya kayo nang gagalaiti ngayon. Balik na naman kayo sa narrative ninyo na adik ang presidente. Yan na naman kayo. Pabalik-balik kayo dyan. Sabi nyo may authentication report. Hawak daw ni Maharlika pero hindi pwedeng ilabas dahil may non-disclosure agreement. Tanga ba kayo? Bakit kayo kukuha ng mag-authenticate doon sa video na hindi nyo pwedeng ilabas ang resulta dahil may non-disclosure agreement? Eng-eng kayo. Hindi kayo nag-iisip. Ibig sabihin, pina-authenticate ninyo, walang sense yung resulta dahil bawal yung ilabas. Oy, nagsisinungaling pa kayo. Kaya wala kayong mailabas dahil wala naman talagang dokumento. Dahil kapag ilabas ninyo yung authentication report na yan, lalabas sa media yan, i-verify ng media yan kung totoo bang ginawa ng agency yung authentication doon sa video, and then eventually, lalabas na dinoktor ninyo. The way ninyo dinoktor yung video, yung authentication report, dinaya din ninyo, dinoktor ninyo. Diba? Huling-huli kayo sa ginagawa ninyo. Sino nakakahiya ngayon? Balikan natin yung sinasabi ni Roque. Galit na galit siya, nanggagalaiti siya. Adik ba kayong mag-asawa? Kung adik kayo, magpagamot kayo, alisan niyo yung pwestong yan. Dahil gaya ng mga drivers na merong impluensya pinagbabawal na droga, ikamamatay po ng Pilipino ang kondisyon nyo kung kayo ay adik. Marami naman po pwedeng maglingkod, kaya nga merong Vice President. Hindi ko po kayo binabansagan. Ang sinasabi ko, magsalita kayo. At na maging conclusive ang inyong denial, magpa-hair follicle test kayo pareho. Okay. Adik ba kayong... Lumabas din ang tunay na motibo. Bakit gusto niya na mag-resign si PBBM? Bakit gusto niya na umalis si PBBM sa pwesto? Kasi nandiyan daw si Sara Duterte. Huli ka, balbon. O, yun naman pala ang motibo mo. Excited kayo. Noon nyo pa yung gusto eh. Yung maisog rally ninyo, dyan kayo nagsimula eh. Kakamaisog rally ninyo, sinong napahamak? Si Digong nakulong. Diba? Nung maisog rally, ang main objective niyan, mag-resign si PBBM. Kumuha sila ng suporta na magpi-people power against the government. And then mag-resign si PBBM. And then eventually,
Sara will take place, no? Or will take charge. Yan ang motibo ninyo eh. O balik na naman sa narrative. Yan na naman ang sinasabi ni Harry Roque. Mag-resign ka dyan dahil adik ka, dahil mapapahamak ang mga Pilipino dahil sa kondisyon mo na adik ka. Meron naman tao na papalit, si Sara Duterte. Best friend niya. Kaya ka pala nag-iingay dyan kasi makikinabang ka. And once na si Sara na ang makaupo dyan, uuwi ng Pilipinas si Roque. Baka maging presidential spokesperson yan. O baka maging ano yan, cabinet secretary. Ay, malamang, huling-huli kayo sa motibo ninyo. Di ba? Nahuli din sa bibig nitong Roque na to. Kaya gusto si Marcos mag-resign, eh syempre, pepwesto best friend niya, si Sara. Magsalita kayo daw, magsalita. Papatulan ka. Eh, wala kang credibility. Papatulan ka ng presidente, who you? Para sagutin yung mga aligasyon mo. Ikaw ang magpatunay sa aligasyon mo. As simple as that. Di ba? Oh, huli ka. Ay, nako. Mga DDS ha, lalo na yung mga OFW ha, huwag kayo magpapabudol dito kay Roque. At sa ilan pang mga vloggers ng DDS, pinipilit kayong ipahamak. Oh, pag kayo grabyado, naapektuhan kayo, hindi kayo tutulungan, iiwanan kayo sa ere. Nako, mag-isip-isip po kayo mga OFW nating kababayan, kayo po ang ginagamit. Kaya marami-rami pa rin tayong OFW, until now DDS pa rin. Di ba? Kasi limited yung kanilang source ng information. Siguro mga fina-follow nila, mga Duterte vloggers, gaya ni Roque, ni Maharlika, ayan, nafi-feed sila ng mga maling impormasyon. Kaya ganyan ang perception nila. Oy, kaya i-share nyo itong video ka Coffee para makarating din sa ibang OFW. Diba? Hay nako, tigilan nyo na yan Roque, tigilan nyo na yan. Pumunta ka ng Pilipinas, umuwi ka ng Pilipinas, at sagutin mo yung mga reklamo sa'yo dito, yung aligasyon mo dito. Diba? O dito mo awayin ng presidente. May kalalagyan ka sa presidente. O siya, sige. I-komento po ang inyong mga opinion, reaction, mga OFW natin dyan. Huwag kayo magpapagamit ha. Dito kay Roque. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang please, like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe. Nasa TikTok, subscribe. And malapit na po ang eleksyon. Again, tulungan po natin ang OFW Party List number 83. Yan, sinusuportahan ko po yan dahil marami pong nagawa na yan. May mga ebidensya, may mga resibo, may mga napatunayan na. Yung OFW Lounge, dyan sa NAIA, nangyari yan. Kung naranasan mo na yung OFW Lounge na yan, dyan sa NAIA dahil po sa OFW Party List yan. Dahil yan sa kanilang resolusyon. At pakikipagtulungan din sa Department of Migrant Workers sa OWA at sa NAIA. Diba? OFW Party List number 83. Yung kauna-unahan na OFW Convention and Tourism Center na itatayo dyan sa Batangas dahil po yan sa OFW Party List. Marami nang nagawa, maraming pinapaaral, marami nabigyan ng livelihood. Doon na tayo sa may nagawa, hindi yung bogus na mga party list. Kaya number 83, OFW Party List sa mga hindi pa nakaboboto. O sige, ako'y pansamantala muna magpapaalam. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasa man po kayong panig ng daigdig. Paalam.